Magandang araw mga ka-forever. The sun is shining. Everyone is smiling. Happy and bright lang ngayong Webes, August 4. Maghawak kamay tayo at mag-online lang because forever starts now. Nood lang kayo as we provide you with the updated weather information and relevant science and technology news. Ako po si Jel Miranda, ang inyong bagong ka-online, ka-forever, ka-Twitter at ka-weather host for the day. We welcome you to DOS-TV, your newest and most comprehensive real-time authority on the latest weather updates. Dahil weather lang ang laging nandyan, tag-araw man o tag-ulan, hindi nang iiwan kahit sino ka man. Remember that folks, it's DOS-TV, reporting live from Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center. Ang DOS-TV ay mapapanood ninyo Mondays to Fridays, 11 a.m. to 12 noon. Dito lang sa www.dostv.ph. At live na rin po tayo sa Facebook at facebook.com/DOSTVPH. Kaya naman, makisabay na rin sa live streaming namin. Umpisahan na natin ang araw na ito. Isa na namang interesting at nakakabusog na innovation ang ating malalaman, courtesy of PNRI or Philippine Nuclear Research Institute. Ngayon pa lang, natatakam na ako mga ka-forever, syempre. Kaya naman, umpisa na natin. Heto ng ating Pag-asa correspondent, Miss Lordin de la Cruz. Miss Lordin, kamusta po ang magiging lagay ng panahon mamaya? Good morning din po sa inyo, Miss Jel, at sa lahat pa ng viewers ng DOS-TV. Ito po ang magiging kalagayan ng ating panahon sa susunod na 24 oras. Asahan po natin na sa halos maghapong ito ay magiging maulap doon sa Kapisayaan at Mindanao. Dulot po yan ng Intertropical Convergence Zone. Ito po yung area kung saan ay nagsasalubong ang ating air masses mula sa Northern at Southern Hemisphere. Kaya po at asahan natin, kung makikita po natin dito sa ating latest Himawari image, ito po yung weather system na ito ang siyang nagdudulot ng makapal na kaulapan dito sa Kapisayaan at Mindanao. Kaya't payo po natin sa ating mga kababayan doon na balak po lumabas at sa mga papunta po ng kanilang trabaho ay huwag pong kalimutang magdala ng payong bilang panangga po sa mga posibleng mahina hanggang sa katamtamang mga pagulan o posibleng mga pagkidlat at pagkulog. Dito naman po sa Luzon, kung makikita mo natin ay halos maaliwalas po tayo, specifically sa Metro Manila, kaya pwede po nating ma-enjoy ang ating mga outdoor activities sa araw na ito. Punta naman tayo sa ating temperature forecast sa Metro Manila. Inaasahang ang magiging pagtaya ng ating panahon, ang pagtaya ng ating temperatura ay mula sa 25 hanggang sa 33 degrees Celsius. Samantalang sa Subic naman ay mula sa 25 hanggang sa 33 degrees Celsius. Doon po sa Puerto Princesa, inaasahang ang magiging agwat ng temperatura ay mula sa 25 hanggang sa 32 degrees Celsius. Punta naman po tayo sa Kabisayaan, sa Metro Cebu specifically, ay mula sa 25 hanggang sa 32 degrees Celsius, samantalang sa Tacloban ay mula sa 26 hanggang sa 32 degrees Celsius. Punta naman po tayo sa Metro Davao, inaasahang ang magiging pagtaya ng temperatura doon ay mula sa 26 hanggang sa 33 degrees Celsius. Samantalang sa Zamboanga ay mula sa 24 hanggang 33 degrees Celsius. Wala po tayong gale warning na nakataas sa anumang bahagi ng ating mga baybaying dagat sa ngayon. Ngunit pinag-iingat po natin ang ating mga kababayang mangingisda, lalong-lalo na po sa mga maliliit na sasakyang pandagat na balak pumalaot dito sa kanlurang bahagi po ng Luzon dahil maging kumisan ay napakaalon po ng ating karagatan doon. Sa ngayon ay may binabantay po tayo o may namamataan po tayong tropical depression east of Luzon at kanina nga po base sa ating latest data, ito ay estimated po na ito ay nasa layong 2,700 kilometers east of Luzon. Ngunit wala naman po o mababa naman ang tsansa na pumasok pa ito sa ating area of responsibility. Yan po muna ang latest mula dito sa Pag-asa. Ito po si Lori de la Cruz. Magandang umaga.
Mr. Richard Orendain for the Dam Water Level Report. Dito lang yan sa DOS TV Exclusive. Maraming salamat, Jel, at magandang umaga sa iyo at sa ating mga taga-subaybay sa DOS TV. Dam update po tayo dito sa minomonitor natin dams dito sa Luzon. Umpisan po natin dito sa Angat Dam. Current elevation niya po kaninang alas 6 ng umaga is 175.18 meters. Bahagya po siyang bumaba ng 30 cm. Base po yan sa 24-hour deviation natin. And then sa Magat Dam, current elevation niya is 160.45. Ganon din, bumaba rin siya ng 32 cm. Base doon sa observation namin kahapon ng alas 6 ng umaga hanggang ngayon. And then sa Pantabangan Dam, nag-level off po siya. So hindi siya nagbawas. Mula po kahapon, ang current elevation niya is 184.32. Samantalang dito sa San Roque ay 231.69. Bahagya po itong tumaas dahil may mga localized thunderstorm within the watershed na San Roque Dam. Samantalang yung mga binabantayan nating mga ilog dito sa Pilipinas, wala pa po tayong flood advisory. So wala po tayong malalakas na mga pag-ulan within the basin, kaya wala po tayong flood advisory sa ngayon. And then, dito po tayo sa Angat Dam, ang current elevation niya is 175.18. Para ma-reach niya po yung 210 meters na elevation, yan po yung spilling level, kailangan pa po niya ng at least 1,200 millimeters of rainfall or 681.6 millions of cubic meter. So napakalaking tubig pa ang kailangan bago mapuno itong Angat or 3,273.8 million drums. So malaki talaga. And then dito sa Magat Dam, bago niya ma-reach yung spilling level na 160 meters, I should say, kailangan pa rin niya ng 160 millimeters of rainfall or katumbas ito ng 662.9 millions of cubic meter. Samantalang dito sa San Roque Dam, bago ma-reach ang 280 meters na elevation, kailangan pa rin niya ng 1,550 millimeters of rainfall or 604.5 millions of cubic meter. So mula pa rin dito sa Pag-asa Flood Forecasting Center, Richard Orendain, nag-uulat. Ano kaya ang mga bagong proyekto ang hatid ng DOST para sa mamamayang Pilipino? Alamin dito sa DOS TV Flash Report. Ang Rookie Milling Plant sa Lambayong Sultan Kudarat sa Region 12 ay isa sa mga natulungan ng Department of Science and Technology na maiangat ang kalidad ng kanilang produktong muscovado. Ang Rookie Milling Plant ay gumagawa ng mga iba't ibang produkto galing sa tubo o sugar cane na may tatak na Rookie Colony. Mayroon silang muscovado sugar, muscovado rocks at blackstrap molasses. Ang kumpanya na pag-aari ni Johnny S. Agduma ay malaki ang pasasalamat sa pamunuan ng DOST na pinangungunahan ng Butihing Kalihim at ng Regional Director na si Dr. Zenaida Haji Raof Laidan. Ang DOST ay nakapaghatid ng tulong teknikal upang mapadali ang produksyon, mapataas ang antas ng kalidad at maragdagan ang kaalaman ng mga manggagawa ng kumpanya. Nakatulong din ang DOST sa pagpapalawak ng market distribution ng kumpanya. Dahil sa tulong ng DOST ay napataas ang kalidad ng mga produkto ng Rookie Milling Plant. Napaganda ang packaging ng muscovado sugar, muscovado rocks, muscovado syrup at blackstrap molasses. Naragdagan din ang product line ng kumpanya, ang spiced vinegar. Kaya kapag aprobado ng DOST, muscovado mo ay sigurado. Grocery workers of a known establishment in Cainta, Rizal is at high risk of developing carpal tunnel syndrome or CTS due to repetitive work movements. A study analyzing the association between repetitive movements of grocery workers in a known supermarket in Cainta, Rizal and the prevalence of the CTS revealed that workers with jobs that are repetitive, continuous, needing power grip, and requiring wristband or in an awkward posture
were likely to develop the syndrome caused by work. A group of selected grocery workers were interviewed and tested using the Health and Safety Executive Assessment of Repetitive Tasks, a validated tool in screening repetitive tasks that may contribute to the development of several upper limb disorders. Among the jobs performed, merchandisers, or those restocking product on the shelves throughout the day, and cashiers, whose work involves exposure to back, neck, and wrist pain, among others, were considered to have the highest risk of developing the syndrome. Meanwhile, workers whose job requires exerting very strong efforts with the hand, regardless of the frequency, also showed great CTS prevalence. Latest occupational health data in the Philippines show that there has been a significant increase of 138% in the numbers of workers who have developed the syndrome from 2011 to 2013. The study also supports the need for workplace interventions to improve the health status of the workforce, particularly those in high risk of acquiring CTS through repetitive movements. Nag-install ang DOST ng mas maraming solar-powered automated rain gauges in flood-prone areas in Metro Manila. Dahil mas maraming rain gauges na, mas makapagpo-provide pa ng mas accurate at mas timely information ang DOST para mawarningan at makapaghanda ang mga tao sa posibleng flood and landslide na parating na dulot ng pag-ulan. To date, there are 18 ARGs, 3 water level monitoring stations, and 1 automated weather station installed in different areas in Metro Manila. The internet has revolutionized society as we know it, and yet 2/3 of the world have no access. The Philippines is not exempt. More than half the country is not connected to the internet. Imagine how much we could achieve in a country where all its citizens have access to crucial data and can make informed decisions. A country that's competitive, keeps up with her neighbors and the rest of the world. A Philippines that is progressive because its citizens constantly improve. Imagine no more. Although we are separated by distance, one connects us all in building a stronger nation and a better tomorrow. Through the DOST's Digital Empowerment Program, the Philippines will be 99% connected before the end of 2015. With the TV white space and free internet Wi-Fi access in public places, we open up a whole new world for Filipinos. Crucial e-services further enable our citizens. RxBox, providing access to life-saving healthcare services in isolated and disadvantaged communities. Tech for Ed establishes new community e-centers for e-education. Business name registration system, where entrepreneurs can register their businesses online. PhilGeps, promoting transparency in procurements. PhilJobNet, where job seekers and government agencies can meet online.
By July 2015, we're on track to connect the unserved and underserved parts of the country to the rest of the world as we nurture informed and progressive citizens who build and strengthen the nation. This is the Digital Empowerment Program. With the ICT office in the lead, we build digital bridges so that no one will be left behind. One connected. One Connect. Emote tayo na naman mga ka-forever. Ano kaya ang mga hugot tweets, status at updates ng ating mga ka-online friends? Dito lang yan sa What's the Weather with You. Mula kay Cyril David Bunuan, sabi ni Cyril, buti pa yung balita, kung may bagyo na aantay mo, samantalang ako, iniwan mo. Mula naman kay Sheng King Abanto, rainbow ka ba? Kasi napapangiti mo na ako, nabibigyan mo pa ng kulay ang mundo ko. Ayan, ilan lamang po yan sa mga hugot panahon na aming nakalap sa Facebook at Twitter. Bukas, mas masaya at mas exciting. Kaya naman kung may mga hugot panahon pa kayo dyan, i-post lang sa FB or mag-tweet ng mga greatest emote moments ninyo sa hashtag hugot panahon. Mag-Instagram na rin at mag-Snapchat. I-post nyo na dali para maisama namin sa mga future episodes. Kaya naman mag-post na. Masaya ang mag-aral pero ngayon ay masasaya pa dahil may Science Explorer Bus na. Ang Science Explorer Bus ay isang interactive learning facility na proyekto ng Science Education Institute of the Department of Science and Technology. Kakaiba ang bus nito dahil may laboratory facilities, audiovisual equipment, interactive exhibits, and various learning materials sa loob nito na makatutulong sa mga estudyante para lalo pang maintindihan ang mga complicated science concepts. Simula 2010, the project has engaged more than 15,000 students from 47 municipalities and cities in Luzon in high-quality science laboratory experience. Disaster prone ang ating bansa, kaya dapat ay lagi tayong handa kapag panahon ng mga ganitong sakuna. It's better to be prepared para maging safe ang lahat. At ang isa sa mga pinakamalaking concern kapag may mga ganitong calamity ay ang emergency feeding. Kaya naman, bumuo ang Philippine Nuclear Research Institute or PNRI ng isang nutritious food bar na suitable during emergency para makatulong sa biktima ng kalamidad tulad ng baha, bagyo at lindol. Para lalo pang magbigay linaw tungkol dito, may inimbitahan po kaming isang taga-PNRI.
She has a master's degree in biology from Far Eastern University, and she has served as a team leader in providing microbiological services for the analysis of food products, and beverages to private and government institutes. Moreover, she is also the initiator of the advocacy program on food irradiation in the Philippines. Currently, she is the head of Biomedical Research Section, Atomic Research Division, or DOST PNRI. Mga ka-Forever, please welcome Ms. Zenaida De Guzman. Good morning, ma'am. Good morning, Jel, at sa inyong mga ka-forever. Yes! Lahat dito forever. Yes, welcome sa ating mga ka-forever. Ayan, Yes. from PNRI. Siyempre, ma'am, during NSTW, talaga nakita na rin namin itong cereal bars. Yes, oo. Pero ngayon, mas i-discuss natin itong produkto na na-develop ng PNRI na talaga magagamit during mga calamities talaga. Tulad ng bagyo, lindol. Yes, Jel. Ito kasing cereal bar ay ginawa namin. We initiated this sa may regional project sa Asia Pacific tungkol sa development ng pagkain ng mga emergency food. At ang isang task ko nga, ako'y nabigyan ng task na mag-develop nitong cereal bars. Yung ibang country, they develop ready-to-eat food, ready-to-eat meat, at iba't iba ring mga different countries of this. So ito ngayon ang dinevelop namin sa PNRI, sa aming Philippine Nuclear Research Institute. At ginawa namin itong, we use our technology, radiation. Pero hindi ito yung first food na na-develop ng PNRI. Marami na, since 1960s, meron na kaming mga research and development studies na ginagawa sa efficacy na radiation sa mga different food items. Like for example, sa mga fruits and vegetables, sa mga grains also. Ang objective naman natin dito is para siya ay mapatagal, mamatay ang mikrobyo, mamatay ang mga insekto, at ma-extend yung shelf life ng mga pagkain. So, it's only the energy that will pass through the product. We have a facility at PNRI, and then hindi ito nagiging radioactive ang pagkain. It is safe. Yeah. Pero yung main factor talaga niya, ma'am, kung bakit nabuo ito, itong cereal bars. So, ito nga, dahil nga sa ating mga kalamidad ngayon, so meron kaming, kami ng itong produkto na to, and we use the natural products. This is, and nakita namin na sa pagsusuri namin na it's a high energy bar. It contains different locally available products. So, yung process niyan, ma'am, paano? Madali lang, meron tayong ipakikita dito sa ating So, meron tayong slideshow kung paano yung procedure. So, just mix the cereals. Yeah, Any cereals? Yeah. Meron kaming ginamit na cereal dito, yung mga Rice Krispies, like that. Mga dried fruits. We also have that. And some oatmeal, raisin, and different, and meron din kaming, ang importante dyan yung honey, natural honey, that we use in this, for energy rin yan siya. So yun pala, yung lahat ng mga ingredients, puro natural. Yes, so hindi kami naglagay ng mga chemicals or mga additives. So it's purely, and then we use radiation lang to extend or maganda yung storage quality niya. So ano ba yung difference, mama? Talaga kasi ito, sabi nyo nga, gumamit kayo ng proseso using irradiation. Yes, oo. So itong irradiation kasi may facility kami. This is the only irradiation facility sa atin for food. And ang ginagawa nito, we expose the product. It's just a physical process of ilalagay natin itong mga ganitong pagkain sa kahon. Just like makikita natin mamaya. And then, i-expose siya dun sa aming facility. May facility kami sa PNRI. And it's only the energy that will pass through the product.
So, walang mga radioactive materials na napapasok dito. And so that yung mga microbes nga and then the spoilage microorganism ay mamamatay. So, just like pag naglagay tayo ng mga pagkain natin sa freezer, Okay. sa refrigerator, pag naglagay tayo ng mga chemical preservatives, napipreserve yan. And just like that, yung mga it's a physical process na ina-expose natin itong mga pagkain ganito. Ito naman ay approved by the international body for food, like Codex, Food Standard, and some World Health, and FAO also. Ayun. So mayroon tayong, and also our local regulatory. Kasi ma'am, di ba syempre, hindi lang, kumbaga, marami na sa market naglabas mga protein bars, cereal bars, energy bars. So ano talaga yung advantage nitong cereal bars na na-develop ng PNRI? So ang isang advantage nga nito sa atin is using radiation. Yes. We can make this product safe Okay. by killing the microbes and then extending the shelf life. And also, this is a very good product for, it's very light and very handy. Just like, and then the packaging is robust din naman. And so, what we, ang sinasabi namin, this is a good quality product using radiation treatment. Ibig sabihin ba, pagka talaga ginamitan ng irradiation, tatagal yung isang produkto? Yes, because kaya ang isang produkto ay hindi tumatagal, may mga microorganisms na present doon. So we can use our technology to make it safe and to make it a good quality product. So yung iba nga, yung ibang in the commercial, yung in comparison doon sa mga commercial products na gumagamit ng other form of treatment to Yes. extend the shelf life, we use our technology. Okay. So iba yung kanila? Yes, maybe they use some chemicals or some food additives that will make their product store for yung extend yung shelf life. Oo. Katulad dito, meron tayong nakikita, yung ginawa siya, na-ipack siya 8 months ago. Yeah, ginawa namin ito ng 8 months ago and until now, maganda pa rin ang kanyang quality. And so you can see here, ito yung nasa loob. Alam ko na pa ako nakatingin Nasa loob, ito yung nasa loob ng nito na itong ng pack na to. Mm-mm. This is a 35 gram Cereal bar. cereal bar. So pwede rin sa mga mountaineers, Yan, sports enthusiasts. Pwedeng gamitin din to. And pwede rin ito sa mga nagda-diet because it contains fibers, Okay. yung high fibers, yan. Because we add additional natural materials like pectin. Okay. And pectin is a natural rin. Source of energy. Yes. So talaga, rich in energy talaga. Makakapagbigay sa'yo ng mas mahabang enerhiya. Yes. Kasi ito yung almusal ko, ma'am. Hanggang tanghalian, kaya ba yan? Well, based dun sa mga nakakain na nito and nakatikim na nito, sabi nila Okay. pag kumain sila, si Tina, pag kumain daw hanggang tanghali daw is Busog siya. busog siya. But you can try it. Oo. So, ma'am, eto kasi, gusto ko na, alam niyo ako mga ka-forever. Kaya na pa ako natatakam. Siyempre, pwede kong tingnan, ma'am. Yes, sige, gel. Pati yung iba. Oo, sa inyo na to. De, biro lang. Tikman natin, no? Siyempre, ibang protein bar, natikman na natin. Eto, It's chewy eh. So kahit na more than 8 months na siya, and 8 months in room temperature na niya, luwampas na siya sa temperature nung talagang tag-init tayo, ng 40 degrees centigrade, nakalagay lang siya sa cabinet. And still the quality is still good after 8 months. Wala. The chewiness, the texture like that. So, but we have to develop siguro pa yung packaging because still in the process pa. yeah, but we hope to finish the development of this, yung complete it this year. Masarap siya. Wala, baka hindi na ako makain ng tanghalian nito. Nag-alala, no? So, ito, ma'am, pwedeng mag-serve as meal replacement. Yes, pwede rin.
Pero kasi ngayon, ang objective talaga namin is more for disaster, Okay. emergency preparedness. Yung bang pagdating it's ready to eat, and pagdating mo, yung pag may baha at hindi makapagdala agad ng mga pagkain, this is a first responder food Yes, that totoo. you can provide to the emergency mga disaster persons. Okay. So itong PNRI cereal bars, talagang very safe siyang kainin. Yes. Anytime. Yes. Kung kaya mong kumain ng mga ilang bars paghapon, Walang or overdose. sabi nga nila, kaya nilang kumain ng 5 to 6 bars per day. Depende sa ano mo. So any Because these irrigated, are all natural nga. masarap siya, parang may lasang saging. May saging Because sa mangga. may dried bananas yan. Okay. Oh, yeah. Tapos So, yung pantamis niya, honey lang. Yes, honey. And kaunti lang na brown sugar, but more of majority of the sweetness nito nanggagaling sa honey. So ma'am, kailan ito magiging available sa market? Ang sabi ko nga is we can finish it this year, and then siguro by next year available na to sa hopefully. Okay. Talagang nag-collaborate kami sa mga government and non-government agencies na talagang involved sa disaster and supply of food. So, we hope na talagang maging available ito sa atin, especially sa ating mga ka-Facebook, ka-forever. Yes, oo. Alam niyo ma'am, dito sa DOS-TV, syempre may Yes. mga sumusubaybay sa atin. Oo. We can, kumbaga yung mga nakakakita sa atin dito, interesado mga private sector. Yes, oo. Ito talaga, sana ma-adapt nila itong produkto na ito. Meron na nga nakakita nito na isang private sector na gustong but we are in the middle of the development pa noon last year. Kaya sabi namin, hindi muna. And this is the first time na nagkaroon tayo ng interview about Okay, this. oo. So, DOST TV muna tayo. Sa atin muna before we go to other station or to disseminate this technology. So until now ma'am, meron pa ba tayong ginagawa sa pagproseso nitong bar na to, or are still ongoing pa yung pagde-develop? Yes, because kaya gusto namin makarating more than 1 year. Yes. Kung if we can store it more than 1 year, the better. Okay. Kasi kung talagang isusupply mo ito sa malalayo, Mindanao, Visayas, so much better kung haba ang shelf life. Siyempre, And of the same quality, hindi naman talagang same, but hindi nalalayo dun sa sa initial. Pero sino yung mga partner agencies natin for this project? Right now, this is funded by PNRI muna. PNRI Oh, yeah. mismo. And supported by International Atomic Energy Okay. and the regional project na akin ngang i-report itong result nito sa Thailand this coming 2 weeks from now, and the result of this study and our dissemination like this. So tentatively ma'am, kailan natin to matitikman pa? Well, ma-out talaga sa market. Dito sa Philippines, let's say dito muna sa Pilipinas talaga. Dito sa atin, hopefully next year. Next year Oo. pa. Ngayon, consumer lang muna kami, consumer acceptance, like this, sa mga exhibit, sa Yes. mga small scale, na lang, during our atomic energy siguro, ang science and regional exhibit siguro. So, more of disseminating the result of this. And Yes. na meron kami talaga na ginawa nito, and then this will be available next year, hopefully. So during your testing period talaga, nakita natin yung effectivity ng produkto. Kasi hindi naman namin pwedeng sabihin agad after naman ma-develop namin within a month. We have really to finalize, to fine-tune Okay. lahat-lahat bago namin ibigay sa masa, sa ating mga
Forever. Yes. Forever. Oo. Siyempre, ma'am, masasabi natin ngayon parang kumbaga baby pa talaga yung inyong project or products, di ba? Pero how do you entice the private sector na ma-adopt tong project na ito, itong product na ito? Well, sa ngayon nga, pag ilinagay namin ito sa mga exhibit and talagang very acceptance niya ay mataas. Okay. And so siguro naman pag sinabi namin sa mga private sector or yung mga mag-a-adapt nitong technology, in fact nga nung sinabi ko doon sa isang private industry, gusto na niyang kuhanin agad Yes, yung but kailangan talaga sure tayong lahat sa ating mga ginagawa or before we have to complete everything bago natin i-transfer yung technology natin. Okay. Last year lang namin in-start to, so barely 1 year pa lang ito. Okay. So very new talaga. Yes, oo. Siyempre, ma'am, di ba, aside from yung main factor nyo talaga na gusto natin for emergency usage ito, di ba? Oo. Merong iba talaga na, siyempre, using this product, makakatulong sa kanilang daily nutritional Yes, oo. content or sa kanilang yung kakainin nila. Concern ako, ilang Yes. calorie ba to? Oo. Ilang, pinatest na rin namin yung mga content niya. And okay. yung iba't ibang mga contents niya is lumampas pa nga sa mga Yes, requirements ng okay. isang emergency food and much higher than the required emergency food. So far, we're satisfied already with the nutritional content of this product. This is irradiated at hindi naman nabawasan significantly ang nutritional quality ng aming produkto kasi yun ang mga concern ng mga consumers. Yes. Baka naman pag in-irradiate mo or inano mo sa radiation, mabawasan ang nutrition. Correct. Nutritional quality. So pinakita namin dito na talagang okay siya and then hindi siya nababawasan ng quality niya if we expose. Meron kaming 2 facility sa PNRI. Okay. So, yung isa is cobalt-60 facility. Ang source niyan ay radioactive source, cobalt. At meron din kaming electron beam facility na ang source ay electricity. Okay. So, Really? but we call it radiation. Yun na ang takot lang ng mga tao sa radiation. But that's why we would like to erase that misconception that irradiation is Safe. good. Yeah, it's safe. Okay. Kasi pag sinabi mo radiation, Because natatakot kahit kami na Delikado kahit source yan. ng electricity, we call it also irradiated food. Okay. So may ano pa yung mga other products nyo na dumaan sa pag-aaral ninyo using So sa ngayon, irradiation? sa ngayon kasi ang semi-commercial irradiation namin na produkto ay mga spices. Okay. Spices like black pepper, white pepper. Makikita mo doon sa aming facility, nag-irradiate kami ng sako-sako, tinulada. We also have irradiation of herbal products. Kasi ito yung mga produkto na very contaminated with microbes. So we need to treat using radiation. We have also herbs, medical products also, and cosmetic products. Kasi baka naman pag ginamit, it will cause more kate or infection or ano. So, using radiation, pwede nating gawin, we can treat the food, medical, cosmetic to make it safe and sterile. Yung ganun. So, talagang ang primary objective is to kill the microbes so that we can use the products very safely. Ayun. So ngayon, ito, yung cereal bars ninyo, wala pang pangalan. Di ba, ma'am? Initially, BMRS, PNRI cereal bar, but lalagyan natin yan ng magandang pangalan. Okay. Sooner. Soon. madaling makats ng mga tao yung pangalan niya. Ayun, baka open kayo for any suggestion. Oo nga. Di ating mga ka-forever, di ba? Yes. Oo. Wala ba tayong pa-contest, ma'am? Oo. 2 cereal bar. Ayun, may prize. Wait lang, asali ako Yeah. dyan. Yes. Okay. Okay. So, ito talaga. Siyempre, yung iba nating, sabi nyo nga, dadali natin to later sa Mindanao,
etc., mga malalayong lugar, hindi ba? Kahit sa mga yung military Yes, ration, that's, meron nga ako nakasama sa meeting sa China na dalawa from military, isang military at saka isang Quezon City officer na para in case na ano. And they like this very much. So, nai-present yun na sa kanila? Nakita nila at kasi dinala ko rin naman ito sa China for my presentation. Okay. And all the ASEAN countries like this. So, nakita na ng ibang bansa ito? Yeah. During the last year, nung dinidevelop ko pa lang, nung aking palang that is 1 month pa lang yon. Sa China? Sa China. Pa lang? Oh, yeah. Pero hindi ba, yun? Pero yung procedure, talagang baka makopya yun. Hindi. Hindi naman. May patent naman to. Yung nga linagay ko dyan, ano lang yun eh. Half-half lang yun. Okay. So, meron talagang kumbaga, hindi, secret. Secret. May ano pa rin siya. Oo. So, ingatan natin syempre, di ba? Oo. Sariling atin ito, di ba? Syempre. Lalo na, ito may pagmamalaki natin, produktong gawa ng Pinoy, hindi ba? Although DOST naman meron din cereal bars, di ba? Yes. Ang EAT-D. So, hindi naman tayo nagko-compete, diba? Or sister, naman. Okay. So, but this one is, yung gusto lang namin ipakita yung technology namin is very effective dito sa produktong ito ng bar na to. So, from ITDI, meron din sila, pero different process. Yes. Okay. And they use heat treatment or like that. Yeah. Ayun. Siyempre, sa atin kung meron tayong mga na-interview na dito, meron Yeah. silang mga products, or may mga negosyo sila, pwede nilang kunin ito. Let's say, meron tayong Yes. mga set of beneficiaries Because ang ano ko nga dito is ang isang plan, we're planning to put this into kit, disaster kit. Kasama rin yung iba naming technology, yung mga wound dressing namin, yung ito, and then some irradiated products put into one kit. So, yun ang Okay. isang namin, plan or na gagawin. So that mas maganda yung Yan, oo. Pero ano din, ma'am, tanungin ko lang, magkano lalabas yung isang ganitong bar? ang commercial bar kasi is more than 20 pesos or 20. 20 But this, pesos. yeah. But this one, initially, ang costing namin dito is less than 20. Okay. So, syempre, Because baka, ang gusto naman natin, more affordable, maganda nga, masarap nga, maganda, hindi naman Mahal mabibenta at naman. mahal. As against, comparable pa rin sa commercial. At So, ito, kumbaga kung less, talagang affordable, mas maganda So, kasi sa level namin yon, but I don't know, Pag nasa pag market nasa isang commercial group na, no? okay din, syempre, andito tayo din Yes. para makita din ng ibang mga negosyante, mayroong gustong makakuha nito. Ito, wholesale. Ako na nagbenta, 20 pesos. Initially Baka lang ganon, yan, pwede, ha? oo. Later on, Oo. pag na-finalize na lahat, ito, Oo. syempre, magkakaroon siguro ng adjustment, di ba? Hindi naman siguro malalayo kapag in-adapt na ito ng ibang mga private sector. Right, say, kung halimbawa 20 pesos, ito na yung almusal mo. Kung kakain kang, sabi ko nga ng tapsilog, magkano? Tapsilog talaga no? Mga 50 pesos. Okay, hindi, sabihin natin sa mga fast food. Kakain ka sa fast food, magkano yung isang meal? Oo. 59. Oo. Talagang alam ko, 59. Talaga. Magkano? Makukuha mo lang puro fats. Ito, Yes. makikita natin, o makakuha pa tayo ng Ang fats nga complete nito, nutrition. ang fats nga nito not that high, but more on energy, carbohydrates, and then like that. Yun maganda. Energy, yung And fiber, like that. Ayun. Do you have any more other projects from PNRI na nakafocus talaga sa calamities? So far, yung sa produkto ng calamities nga is more of ito at saka yung mga dressing namin. We have collagen and dressing for wound kasi kailangan din yan sa disaster. Nakikita ko rin sa kit ng disaster ng other countries, it always contain the wound dressing. So ito established na or studied na itong ginawa namin, made of honey, yung ganon. Honey rin, because honey contains antimicrobial property. Okay. Ang honey, syempre, di ba? Yes. Sa different places, meron tayong mga beef farm. Yan, Yes. di ba? So ito, inside this packaging,
Ay, ito, kamay na natin kasi nabuksan ko na naman. Okay. So, you can see Ayun. brown because it contains honey. Pag linagay mo yan sa sugat ng mga wounded disaster patient, it will, Mag-heal. not immediately, but it will heal because ang honey may antimicrobial property na nakakapatay ng microbes. Okay. Hindi ko alam yun na ang honey pala nakakagamot din. Oh, yes. Alam ko lang kasi kinakain. Kahit pure honey, lagay mo sa sugat. Nung ako ngayon masugatan. Halimbawa napaso ka, ma'am. Yes. Pwede to sa mga simple wound lang or any kahit Ang sinasabi namin dito is yung mga exudating wounds, yung may basa-basa, yung prior to magnana. So, di ba pagka na-wound sa'yo, next day, meron ng mga tubig-tubig yan. Yes, oo. So, you can apply this. It contains gel Yung Anong feeling nito, natural. ma'am? Malamig ba to sa balat kapag in-apply? Ang Carrageenan is yung isa naming dressing, yun ang pang-askulan. But this one is more of, lalamig din siya because may magiging gel siya Kasi meron siyang alginate na brown algae Okay. that it will expand when the water is the water will be absorbed by the gel and the honey will be released dun sa sugat. So yun ang principle nun, so that matuto yung sugat. Sa bedsore, very effective din. Maganda nito natural, di ba? Kaysa Yes, bumili ka ng natural, mga walang medicine. chemicals din. And so ito yung isang produkto na very Pero ito, naka-out na to, ma'am. it will be Naka-distribute na to sa sa market, market? hindi pa. Not yet. Not yet din. Soon pa rin. Okay. Underway ang aming negotiation with the private sector. Ayun. Napakarami palang no? Yes. Nakakatuwa kasi from those natural resources, nakakapag-develop tayo ng different products na Yes. talagang nakikita mo yung Kapakinabangan. Yes. Diba? Parang kailangan ko pa na isang protein Parang bar. gutom na tayo. Isa pa, Okay. gel. Mamaya busog ka na. Oh, gusto ko pa isang pack. Oh, yeah. So, yan na. Okay, later on. So, any more projects from your office, ma'am? So, meron din kaming mga, yun nga, sa aking section, because we are into ang section ay biomedical research section. So, we're into food irradiation of different products. Food for immunocompromised patient din. Yung sa mga hospital na kailangan ay sterile food. Yes. So, we develop food then for immunocompromised patient. Like, for example, cancer patient, kailangan yan, ang pagkain yan, sterile food. Okay. So, we can use that also. So, sa amin sa PNRI, may iba't iba namang section kami. May chemistry, may health, agriculture, like that. And may kanya-kanya kaming thrust kung using peaceful application of nuclear energy, nuclear technology. So, kanya-kanya kaming nagre-research based on our expertise. Okay. And yun nga, gusto namin ipakita yung ano ba talaga ang practical application ng nuclear technology. Especially itong radiation, gamma radiation, tsaka yung radiation processing technique na ginagawa namin sa PNRI. Ayun, kasi usually talaga, pag sinabi mo nuclear, bomba agad ang Oo. naisip natin. Kaya Diba? gusto na ipakita na talagang meron talagang application to. Hindi lang peaceful talaga. So ito yung gusto na ipakita sa aming mga. So meron din kami sa mga environment, in Okay. terms of yung ganun. Any more messages po dun sa ating mga taga-subaybay? Meron tayong gustong ipag-anyaya? So, meron na kaming, sa amin sa Philippine Nuclear Research Institute talaga, ang aming mandato ay magkaroon to undertake research and development studies on peaceful application of nuclear technology, and also dito sa aking pinalaliwanag sa inyo, itong isang practical application ng nuclear technology sa food irradiation. Kaya ang food irradiation naman is napaka-safe and very practical technology na pwedeng gamitin ng
sa lahat sa atin. We have a facility at PNRI para sa ipakita namin, i-demonstrate namin yung mga practical application nito. Kaya if you like, we would like to invite you to come to our facility or sa aming Philippine Nuclear Research Institute, magpakita kung ano talaga ang aming mga ginagawa doon at ano yung mga nagawa na namin na magaganda sa aming PNRI. Thank you so much, ma'am. Maraming salamat po dun sa inyong mga binahagi. Jen. At these products, masabi natin, very safe. Even mga kids, pwede ito, Yes. di ba? Oo. Ayan. Thank you so much. And asahan po namin sa mga susunod pang pagkakataon, makasama namin kayo. Lalo na kapag more products from your office, naka-out na sa market. Ang DOSTV, Yes. we are ready to, Oo. we are always here to support you all the way. Thank you so much. Thank you, Jel. Ayan, mga kaibigan, mga ka-forever, of course, nakasama natin, Ms. Zenaida De Guzman. Ayan, of course, nagpapasalamat tayo sa PNRI for this innovation. Isang cereal bar lamang po ito, pero this bar can now save lives and money sa panahon ng mga sakunan. Nakakabilib at nakakatuwa. At dahil dyan, saludo po kami sa PNRI. And there you have it, mga ka-forever. That's it for our episode today. Kay bilis nga talaga ng oras, tapos na naman ang isang episode natin, pero hindi natatapos ang forever. Kaya naman bukas, samahan niyo ulit kami from 11 a.m. to 12 noon. Dito lang sa www.dostv.ph. You can also visit our Instagram page, DOSTVPH, and our Facebook page, facebook.com/DOSTVPH. Kaya click na at mag-login para lagi tayong magkasama. Dahil weather lang ang laging nandyan, tag-araw man o tag-ulan, hindi nang iiwan kahit sino ka man. Kami ang DOSTV na laging nandyan, may bagyo man, kulog o kidlat, hindi namin kayo iiwan. Dahil laging tandaan, weather is forever.